Hello mga mi. So, magbigay lang ako ng tips paano dadami yung mga orders mo as affiliates and paano maa-approve yung mga request mo na sample sa mga seller na nire-requestan nyo. Kasi nakita ko yung mga ginagawa ng ating mga nagre-request na gustong mag-affiliate and sinisilip ko din yung mga TikTok account kung ano yung mga content nyo, kung ano ba yung enhancement na pwede natin gawin para mas marami tayong benta. So, magbigay ako ng tips sa inyo, sa lahat po ng mga nag-a-affiliate na makakapanood ng video na ito. Kasi karamihan po ng napapanood kong video, no, or nabibisita kong mga affiliates, ang ginagawa nilang content is nag-generate lang sila ng picture, tapos, parang kumukuha lang sila ng mga audio sa TikTok or bibidyohan lang nila yung isang item. So, ganun karamihan po yung nakikita ko. Siguro po yung iba, nakakakuha sila ng sales nila or benta nila sa mga ganon. Pero iba pa rin po yung effective ng marketing kapag ikaw yung nagsasalita, ikaw yung nagpo-promote at pinag-aaralan mo kung ano yung pinopromote mo. So halimbawa, meron kang nakuha ng isang free sample or meron kang item na binibenta para sa pag-affiliate mo, aaralin mo kung ano yung inclusion or ano yung benefits ng isang item na yon. For example, itong e-loading business. So, hindi lang siya yung basta bibidyohan mo lang or mag-generate ka lang ng image niya or picture niya na galing doon kay TikTok, pati kay seller. So, mas maganda na inaaral mo yung ipopromote mo. Halimbawa, gumagawa ka ng video or meron kang content. Kasi di ba may nauso nga nun yung parang nasaraduhan siya ng bahay, hindi siya makapasok, tapos hindi siya makapag-text kasi wala siyang load, gawin-gabi na. Alam mo yung mga ganong content na na papanoorin ng tao. At least in parang seconds pa lang, mahook mo na yung interest ng customer mo para magstay sila sa video mo para panoorin ka nila hanggang dulo, 'di ba? At bumili ng products mo. Yun lang po yung nakita ko kasi ang dami ko nakikita na yun na bibisita kong mga affiliate, dumadaan sa FYP ko, tsaka yung mga binibisita ko na nagre-request, no? Sabi ko nga, hindi naman ako tumitingin sa mga followers nyo. Tsaka yung iba na nabigyan ko na ng sample, tapos titignan ko yung content na ginawa nila. Usually, ganun po yung nakikita ko talaga na nag-generate lang sila ng video, ganun lang. So, suggestion ko lang po yun, no? Kahit naman hindi yung item na in-affiliate nyo sa akin yung ginagawa nyo, even sa ibang mga products, kung gusto nyong kumita talaga ng malaki, mag-trending yung mga video nyo, aralin nyo po yung bawat content kagandahan ng item na pwede mong sabihin kay TikTok. Siyempre, at dapat alam mo din yung mga policy ni TikTok, merong hindi pwedeng sabihin, merong pwedeng sabihin, no? Para hindi ka maban o ma-restrict kay TikTok. Kasi 'di ba may mga policy si TikTok na hindi mo na pwedeng sabihin yung mga parang promising, na sabihin mo gaganto ka, pero hindi naman talaga totoo. So, kailangan inaaral yun mga min, di ba? Para lumaki yung sales natin. Tapos, sa mga nanghihingi din po ng mga free sample, na, dami ko din nakikita kasi hindi daw sila na-approve, 'di ba? Siguro kung hindi lang din sa akin, sa ibang mga seller din, sabi ko nga po, nakikita ko po kasi yung inyong nakikita namin mga seller, ang inyong mga database. So, bukod dun sa bibisitahin namin yung account nyo, nakikita namin kung ilan yung mga viewers nyo, ilan yung naging sales nyo within 30 days, ilan yung followers nyo, at minsan, ini-stock pa ng mga seller kung ano yung mga content na ginagawa mo. Kaya yun, yung iba, nakikita talaga na parang yung video lang nila is nag-generate lang ng video na ganito. Tapos kung meron kayong mga video na nag-trending, 'di ba nag-trending yung mga content nyo, I suggest na ipin nyo yon para kapag may seller na bibisita doon sa inyong account, 'di ba makikita nila na meron kang nakapin doon, ang daming views, tapos may yellow basket. Syempre marami kang benta.
So alam niyo po, sinimulan ko tong pag-affiliate kasi hindi talaga ako nakatuto kay TikTok. Puro sayaw lang yung ginagawa ko dito, tsaka kanta-kanta, tsaka eme-eme. Um, Ngayon, natutukan ko. Ngayon po, dumadami na po yung benta, tapos yung sales ko doon sa pagiging affiliate. Kasi 'di ba sabi ko nga, seller ako, pero nag-affiliate ako. So kung ano yung mga products na meron ako dito sa bahay, 'di ba yun yung ina-affiliate ko. Tapos yung tinuro ko din po sa inyo na, halimbawa wala kayong products, 'di ba? Wala pa kayong sample diyan. Hindi kayo mabigyan ng sample ng seller. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. 'Di ba marami pa kayong mga gamit sa tahanan niyo? Kung ano yung mga gamit diyan sa paligid niyo, 'di ba? Pwede niyong hanapan 'yan ng seller sa inyong TikTok account, sa inyong marketplace. Tapos i-affiliate nyo, yun muna yung i-flex nyo habang wala pa. Tapos tuloy-tuloy lang kasi kung wala kang products, tapos walang nagbibigay ng sample sa'yo, wala kang pambili, so wala ka talagang mafi-flex na item, 'di ba? Kung meron ka naman diyang mga item na nasa tahanan nyo na po pwede mong i-flex, 'di ba? Kahit sabihin mo mga gamit sa bahay, gamit sa kusina, gamit sa kwarto, na meron naman dyan sa TikTok na makikita nyo, di ba pwede nyo namang iscan yung bawat item. Lalabas na kung ano yung kung sino-sino yung mga seller na nagtitinda nun. So yun, pwede nyo po yung i-flex. So yun po yung tip ko sa inyo, di ba, para mas dumami yung mga benta natin. So, yun po kasi yung nakikita ko at saka tinitignan din po ng ibang seller yun. Hindi naman po lahat ng seller kagaya ko, 'di ba? Kasi may iba-iba tayo ng pananaw at may iba-iba din tayo mga diskarte na ginagawa, 'di ba? So, respect natin kung ano yung desisyon nila kung hindi aprobahan lahat ng mga kahit ako, 'di ba? Nadi-disapprove. Tapos di ako pinapansin, seller na rin ako, 'di ba? So, kahit napakarami ng followers ko, nakapag-generate naman ako ng views tsaka sales, wala din. So, ganun mga mima ha. Kapag meron kayong question, suggestion, comment lang kayo dyan. Tapos pag may time tayo, sasagutin natin. Alright, so God bless!